अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Sa biyaya ng Allah Ta'ala, ang taunang Waqfino Ijtima ng UK para sa mga Waqfatino ay ginaganap ngayon. Ako'y umaasa at nananalangin na ang Ijtima na ito ay maging ganap na pinagpala at magsilbing daan ng pangmatagalang pakinabang para sa inyong lahat. Ang mga Waqfatino ay binubuo ng mga babaeng Ahmadi na isinilang sa isang pamana ng pag-aalay, sapagkat inialay ng inyong mga magulang ang inyong buhay sa paglilingkod sa pananampalataya bago pa man kayo isilang, at ngayon kayo ay nasa hustong gulang na. Muling pinagtibay ninyong lahat ang banal na pangakong ito at tinanggap ito bilang inyong sariling layunin. Kaya't nais kong linawin sa simula pa lamang na ang mga Waqfatino, ang bawat isa sa inyo ay napakahalaga at may dakilang halaga, sapagkat kayo ang mga babae at kabataang babae na sa panahong ito ay nangakong isabuhay at ipalaganap ang tunay na mga aral ng Islam. Dahil dito ang mga tungkulin at pananagutan ninyo sa inyong pananampalataya bilang mga Waqfino, kayo ay may kakayahang baguhin ng malalim ang mundo sa paligid ninyo at bigyang inspirasyon ang mga susunod na henerasyon. Sa mga nakaraang taon, marami sa mga Waqfatino na aking nakilala ay mga batang musmus pa, at ako'y nakipag-usap sa kanila ayon sa kanilang edad at pag-unawa. Subalit ngayon, sa biyaya ng Allah Ta'ala, marami sa mga mukhang iyon ay nakaupo sa aking harapan bilang mga ganap na babae. Sa katunayan, marami sa inyo ngayon ay kasal na at may mga anak na rin na bahagi na rin ng Waqfino scheme. Habang ito ay patunay ng mga biyaya ng Allah, ito rin ay dapat maging paalala sa bawat kasapi ng Waqfino na pagnilayan ng kanilang mga tungkulin. Dapat ninyong maunawaan sa bawat hakbang na inyong tinatahak patungo sa ganap na pagkamulat ay dapat lalong lumalim at tumatag ang inyong ugnayan sa pananampalataya, at lalong mabigat ang magiging responsibilidad ninyo. Sa katunayan, kahit yaong mga 13 years old to 14 years old ay dapat nang magsimulang magnilay sa tunay na kahulugan at lawak ng inyong pangako. Isipin ninyo na ang inyong buhay ay inialay sa Ahmadiyyat ng inyong mga magulang, at ngayong nasa tamang gulang na kayo ay muling pinagtibay ninyo ang sagradong pangakong iyon ng sariling kagustuhan. Kaya't dapat ninyong pag-isipan kung paano ninyo may sa katuparan ang pangakong ito, habang ang mga ilan sa mga kababaihang Ahmadi ay nag-aaral at nagsisikap sa mga larangang
tulad ng medisina, tuturo o batas, marami rin ang pinipiling manatili sa bahay matapos ang kasal. Subalit ang mga babaeng ito ay hindi dapat isipin na dahil wala silang propesyon ay wala na silang magagawa para sa jamaat o sa kanilang tungkulin bilang wakaf. Sa katunayan, ang pagpapalaki sa inyong mga anak sa katuwiran, takwa, sa pag-ibig sa Diyos at ang pagtiyak na inyong tahanan ay sumisiklab sa liwanag ng Islam ay nasa pinakapuso ng pagiging wakfino. Ito rin ay tungkulin ng bawat inang Ahmadi. Subalit para sa inyo na iniaalay ang inyong buhay sa pananampalataya, lalong mabigat ang responsibilidad ng moral na paggabay sa inyong mga anak. Tandaan na laging pinagmamasdan kayo ng inyong mga anak, kaya't ipakita sa kanila ang kabutihan at katapatan sa bawat inyong kilos. Higit sa lahat, dapat matutunan ng inyong mga anak mula sa inyo kung paano bumuo ng matibay na ugnayan sa Allah. Dapat nilang maunawaan ang kahalagahan ng paglapit sa Allah at kung paanong sa kanyang awa ay tinatanggap niya ang mga panalangin ng mga taong lumalapit sa kanya. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang makadiyos na halimbawa at sa pagkamit ng kalapitan sa Allah, matutupad ninyo ang tunay na layunin ng inyong wakaf. Dapat ninyong sikapin isabuhay sa lahat ng oras ang mga aral at halimbawa ng banal na propeta Muhammad SAW na sa panahong ito ay muling itinuro sa atin ng Hazrat Masih Maud salam. Sa maraming pagkakataon, sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na ang kanyang misyon ay upang buhayin ang tunay at orihinal na mga aral ng Islam at upang bigyang inspirasyon ng mga tao sa buong mundo na sundin ang perpektong halimbawa ng banal na propeta Muhammad SAW. Dagdag pa rito, sinabi niya na siya ay sinugo ng Allah na may dalawang pangunahing layunin. Una, upang muling itatag ang prinsipyo ng Tauhid, ang kaisahan ng Diyos sa mundo. At ikalawa, upang ang kanyang jamaat ay maging huwaran ng pag-ibig at habag at maging tanglaw patungo sa espiritual na kaligtasan ng sangkatauhan. Ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong hangarin na ang mga Ahmadi ay mapagkaiba sa iba sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap na kamtan ang gantimpala at kasiyahan ng Allah sa pagsunod sa kanyang mga utos. Bilang huwaran para sa kanyang jamaat, itinuro ng Hazrat Masih Maud salam ang halimbawa ng mga pinagpalang kasamahan ng banal na propeta Muhammad SAW, mga sahabat, na noong tumanggap ng Islam ay agad nilang iniwan ng lahat ng immoral na gawi. Nagkaroon sila ng espiritual na paggising sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. At dahil dito, naging larawan sila ng malasakit, biyaya at awa. Ang kanilang pagiging makatao at mapagkawanggawa ay walang hangganan. Dahil dito, bukod sa kanilang pagiging matuwid at pagkamit ng kalapitan sa Diyos, ay nagawa rin nilang pukawin ng espiritual na revolusyon sa lipunan. Kaya't sa pagdaan ng panahon, lumaganap ang mga aral ng Islam sa malalayong dako. Kaya bilang wakfatino, anuman ang inyong antas ng edukasyon o kakayahan, huwag kailanman maliitin ang inyong tunay na halaga at potensyal. Kung kayo ay magpapakita ng pinakamatataas na pamantayan ng moralidad at pag-uugali sa loob ng inyong tahanan, ito ay hindi lamang magdudulot ng mabuting asal at matibay na pananampalataya sa inyong mga anak, kundi magiging makapangyarihang paraan din upang ang inyong mabubuting pag-uugali, integridad, kahinhinan at katapatan ay magiging parang magneto na humihila ng puso at isipan ng mga mabubuting tao sa inyong paligid. Pagkatapos nito, kapag ipinagdasal ninyo sila na gabayan ng Allah, ay pakikinggan at tatanggapin niya ang inyong mga panalangin.
Sa ganitong paraan, inshallah, kayo ay magiging daan upang ang marami ay yakapin ng Islam. Higit pa rito, ang inyong mga salita, gawa at matataas na moral ay magsisilbing panangga laban sa mga maling paratang at batikos na laging ibinabato laban sa Islam. Laban sa mga maling paratang at batikos na laging ibinabato laban sa Islam. Kaya't huwag ninyong isipin na matutupad ninyo ang mga pangako ninyo sa wakaf sa pamamagitan lamang ng ilang oras ng paglilingkod sa jamaat o lads na bawat linggo. Sa halip, bilang wakfino, dapat ninyong tiyakin na ang inyong tahanan ay larawan ng mga pagpapahalagang Islamiko at na kayo ay may aktibong papel sa pagpapalaganap ng mga aral nito sa inyong mga kaibigan, katrabaho at sa sinumang inyong naabot. Gayon din, yaong mga batang babae na sa paaralan, kolehiyo o universidad ay huwag sanang isipin na ang tanging layunin ay makapagtapos. Totoo, napakahalaga ng edukasyon. Ito ay daan ng inyong personal na kaunlaran at pag-unlad. Dapat nitong bigyang lakas kayo upang magsilbi sa jamaat ng mahusay at bigyan kayo ng kakayahang ipagtanggol at ipalaganap ang Islam gamit ang lohika at katuwiran. Ang inyong pag-aaral ay magiging sagot sa mga mapanirang akusasyon na ang Islam ay hindi nagbibigay halaga sa edukasyon at pag-unlad ng mga kababaihan. Kaya't habang kayo'y sumusulong sa inyong edukasyon, huwag ninyong isiping ito ay para lamang makakuha ng trabaho o kumita ng pera. Bagkus, dapat isaalang-alang ng bawat Ahmadi na mga estudyante ang edukasyon bilang pagkakataon at plataporma upang may pahayag ang kagandahan ng Islam sa pamamagitan ng pagiging huwaran sa ugali at sa lakas ng inyong moral na paninindigan. Ang paraan upang mapangaralan ninyo ang inyong mga kaibigan, guro o sinumang inyong nakakasalamuha ay hindi sa pamimilit o mararahas na salita, kundi sa pag-ibig, habag at sa pagpapakita ng mga Islamikong pagpapahalaga tulad ng katotohanan, integridad, kabaitan at kabanalan sa bawat sandali ng inyong buhay. At kung makamit ninyo ang mataas na pamantayang ito, matutupad ninyo ang tunay na diwa ng inyong wakaf. Sa ganitong usapin, ang Hazrat Masih Maud alayhis salam ay nagbigay ng maraming tagubilin. Halimbawa, sinabi niya na ang isang tao na inilaan ang kanyang buhay para sa relihiyon ay hindi kailanman dapat maging tamad o pabaya. Sa halip, dapat siyang maging masigla, bihasa at laging handang maglingkod. Kaya't ang wakfino, manalangin kayo na naway ligtas kayo ng Allah Ta'ala mula sa katamaran at pagkalooban kayo ng kakayahang mapaglingkuran ng inyong relihiyon ng may kagalingan, dedikasyon at kahusayan. Dagdag pa rito, sinabi ng Hazrat Masih Maud alayhis salam na tungkulin ng mga tumanggap sa kanya na tiyaking ang mga tanda ng Diyos, mga palatandaan ay hindi kailanman mapawi o malimutan sa paglipas ng panahon. Kaya itanong ninyo sa inyong sarili, paano ninyo mapipigilan ang mga palatandaan ni Allah na mawala o makalimutan? Paano ninyo mapapatunayan na si Allah Ta'ala ay isang buhay na Diyos? Napakasimple. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatag ng koneksyon sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtiyak na inyong isinasagawa ang 5 beses na pagdarasal sa tamang oras na may lubos na pagpapakumbaba at debosyon. Hindi dapat maging mabilis lamang ang inyong pagdarasal bilang isang formalidad o upang mapalugod lamang ang inyong mga magulang. Ang salat, ang dasal ay nagiging obligasyon sa edad na 10 at karamihan sa inyo ay nasa ganitong edad na. Dahil dito, dapat ninyong bigyang prioridad ang 5 beses na pagdarasal.
kaysa lahat ng personal na gawain o libangan. Ang paggawa nito ay hindi kailanman magdudulot ng kapinsalaan sa inyo. Sa halip, ang inyong mga panalangin ay magiging daan ng inyong tagumpay at patuloy na pag-unlad. Kapag kayo ay regular sa salat, pagpapalain kayo ni Allah Ta'ala at iingatan din niya ang inyong mga salinlahi. Kaugnay nito, sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s. na kung ang isang tao ay matuwid at masigasig na tumutupad sa karapatan ni Allah Ta'ala at ng kanyang pagsamba, kung gayon, si Allah Ta'ala mismo ang tutugon sa kanilang lahat ng pangailangan. Kaya't iwaksi ang lahat ng takot na ang pagbibigay prioridad kay Allah Ta'ala at ang paggawa ng mga sakripisyo para sa Kanya ay magdudulot ng kapinsalaan. Hindi kailanman pababayaan ni Allah Ta'ala ang mga nagtitiwala sa Kanya at nagsasakripisyo para sa Kanya. Pagpapalain niya ng sagana ang mga taong ang pagsamba ay taus-puso. Kaya sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s. na ang inyong pagsamba ay dapat maging dalisay at walang halong pagpapakitang tao na hindi ito dapat ituring na pabigat o isang isignaturang kailangang matapos ng mabilis. Dahil wala si Allah Ta'ala na interes sa ganitong uri ng pagsamba. Bukod dito, paulit-ulit na binigyang diin ng Hazrat Masih Maud a.s. ang kahalagahan ng pagbabasa ng banal na Quran at pagsusumikap na sa buhay ang mga banal at pangkalahatang aral nito. Kapag kayo ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa Quran, hindi lamang nito pahusayin ang inyong pamumuhay, kundi bubuksan din nito ang pinto ng tablig, sapagkat makakapagsalita kayo ng may isa sa buhay ninyo, ang mga utos sa banal ng Quran. Hindi lamang nito ba iigtingin ang inyong espiritualidad at ilalapit kayo kay Allah, kundi ito rin ang magiging daan sa katuparan ng inyong mga pangailangang pangmundo. Ito rin ay makatutulong sa moral na paghubog ng inyong mga susunod na salinlahi. Kaya magsumikap kayong magtatag ng isang matapat at tapat na ugnayan kay Allah sa pamamagitan ng kanyang pagsamba at sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakapit sa kanyang salita. Lahat kayo ay dapat magbasa ng banal na Quran araw-araw, basahin ang salin nito, at sikaping maunawaan ang malalalim na kahulugan nito sa pamamagitan ng pagbasa ng mga tafsir na inilathala ng jamaat. Sa bawat aspeto ng inyong buhay, lagi ninyong hanapin kung ano ang turo ng Islam at isabuhay ito. Maging handa sa anumang sakripisyong inihingi ng inyong pananampalataya. Kaugnay nito, ipinaabot ng Hazrat Masih Maud a.s. ang kanyang pagnanais at pag-asa na ang kanyang mga tagasunod ay magpakita ng pagkakahalintulad at pagsunod sa mga kasamahan ng banal na Propeta Muhammad SAW. Ito ay isang historikal na katotohanan na noong panahon ng banal na Propeta SAW, ang mga kasamahang babae, mga sahabiyat, ay gumawa ng napakalaking sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Marami ang nagtiis ng malulupit na pagpapahirap. May mga babaeng Muslim na nag-alay ng kanilang buhay para sa Islam at naabot ang antas ng pagiging martir, shahid. Dagdag pa rito, ang ilang babaeng kasama ng banal na Propeta SAW ay lumahok sa mga digmaan at matapang na lumaban ng may kahangahangang katapangan. Hindi sila humingi ng exemption bilang mga babae. Hindi nila itinuring ang kanilang sarili na masyadong marupok upang ipagtanggol ang Islam. Sa halip, ipinakita nila ang napakalaking katapangan at nag-alay ng di mabilang na sakripisyo para sa kanilang pananampalataya. Gayon din sa panahong ito, tulad ng mga unang bayani ng pananampalataya ng Islam, ang mga babaeng Ahmadirin
ay nag-alay ng buhay sa pagiging martir, habang ang iba naman ay naibilanggo sa ilalim ng pinakawalang awang mga kalagayan. Dahil lamang sa kanilang pananampalataya, may mga babaeng Ahmadi na sumulat sa akin na nagpapahayag ng pagkabigo o takot dahil mas maraming pagkakataon ang mga lalaki upang magsakripisyo para sa pananampalataya o makamit ang antas ng pagiging martir. Sa sagot ko, tinutukoy ko sa kanila ang napakaliwanag na kasaysayan ng ating jamaat, kung saan ang mga babaeng Ahmadi ay palaging nagbibigay ng huwarang sakripisyo. Halimbawa, kamakailan lamang may isang walang basihang paratang na inihain laban sa isang babaeng Ahmadi sa Pakistan ng isang hindi Ahmading ekstremista. Dahil dito, siya ay kinulong ng ilang buwan bago pinayagang makapagpiyansa. Matiyaga niyang tiniis ang pagsubok na ito at hindi kailanman nanghina sa pananampalataya. Bilang Wakfino, dapat ninyong tularan at sundin ang ganitong mga banal na halimbawa. Maging handa sa anumang sakripisyong hinihingi ng inyong pananampalataya at relihiyon. Para rito, huwag ninyong kalilimutan si Allah na makapangyarihan. Araw-araw magsumikap kayong patibayin ang inyong ugnayan sa Kanya, pag-aralan ng banal na Quran, at unawain ang mga aral at kautusan ni Allah. Tanging sa gayon ninyo tunay na maunawaan ang kahulugan, kahalagahan at diwa ng paggawa ng sakripisyo para sa pananampalataya. Kapag dumating ang pagkakataong magsakripisyo para sa inyong pananampalataya, sa halip na makadama ng sakit o pagkawala, madarama ninyo ang taus-pusong kagalakan at kaligayahan. Makikita ninyo ang mga sakripisyo hindi bilang pasakit, kundi bilang pagpapala at oportunidad upang lalo kayong mapalapit sa inyong tagapaglikha, Allah Ta'ala. Gayun din, napakahalaga na palaguin ninyo ang inyong kaalamang pangrelihiyon. May ilang Ahmadi na nagiging balisa o natatakot kapag inakusahan ng Islam o Ahmadiyat. Subalit kung kayo ay may malalim na kaalaman sa inyong pananampalataya, hindi kayo mababalisa o matatakot. Sa halip, magiging handa kayo sa intelektual na paraan upang sagutin ang mga maling akusasyon laban sa ating relihiyon at paniniwala. Kaya dapat ninyong pag-aralan ang banal na Quran at basahin ang mga aklat ng Hazrat Masih Maud a.s. Marami sa mga ito ay naisalin na sa Ingles. Tulad ng kasabihan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya kung kayo ay may kaalamang pangrelihiyon, ito ay hindi lamang magpapalakas sa inyong pananampalataya, kundi magbibigay rin sa inyo ng kakayahan upang ipagtanggol ang Islam at tulungan ang mga mahihina ang pananampalataya. Makakapigil din kayo sa mga taong nais sirain ang loob ng mga membro ng jamaat. Kaya bilang membro ng Wakfino Scheme, unawain ninyo kayo ay mga sundalo sa hukbong espiritual ng Islam. Hindi isang pisikal na larangan ng digmaan kung saan kayo tinawag upang maglingkod. Sa halip, ito ay isang espiritual na larangan kung saan iniharap ninyo ang inyong sarili upang maglingkod. At ang inyong tungkulin ay liwanagan ang sangkatauhan sa katotohanan at kagandahan ng mga aral ng Islam. Kaya higit pa sa ibang mga Ahmadi, tungkulin ninyo na tumayo sa unahan ng hanay at maging nangunguna sa pagtatanggol sa Islam at sa marangal na katauhan ng banal na propeta sallallahu alaihi wasallam upang mapanalunan ang puso ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan. Ito ang inyong misyon. Ito ang inyong layunin. Ito ang inyong panata. Tandaan, walang makakamtan ng walang pagsusumikap at kasipagan. Kaya tulad ng aking nabanggit, huwag kailanman magpapadala sa katamaran. Dagdag pa rito, nais kong muli ninyong pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagtaas ng kaalamang pangrelihiyon. Dapat ninyong pag-aralan ng banal na Quran
at basahin ang mga aklat ng Hazrat Masih Maud salam. Dapat din kayong makinig sa mga Friday sermon ng Khalifa at bigyang pansin ang bawat patnubay at tagubiling kanyang ipinapahayag. Tandaan na sinabi ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang tunay na mananampalataya ay pinagkakalooban ng kabatiran at karunungan. Dahil dito, kaya nilang pabulaanan ang anumang akusasyon laban sa kanilang pananampalataya. Kaya't sikaping magkaroon ng kabatiran sa pamamagitan ng pagpapatibay ng inyong ugnayan kay Allah, paglawak ng pangunawa sa Quran, at sa pag-aaral ng mga isinulat ng Hazrat Masih Maud salam. Habang lumalalim ang inyong kaalaman at pananaw sa relihiyon, natural din kayong uunlad sa aspetong espiritual at moral. At tunay nga, ang mahabagin at mapagmahal na tingin ni Allah ay bababa sa inyo. At kung makakamtan ninyo ang pag-ibig ni Allah, walang kaaway o pagsubok ang makapipinsala sa inyo, ni makagagambala o makapaglilihis sa inyo. Sa huli, dalangin ko na naway si Allah na makapangyarihan sa lahat ang magbigay sa inyo ng kakayahang isabuhay ang lahat ng aking sinabi at maging kabilang sa mga tunay na namumuhay ayon sa mga aral ng Islam. Naway magampanan ninyo ang inyong layunin, ang maging mahalagang bahagi sa tagumpay ng Islam na tiyak na darating, insyaAllah. Sa huli, para sa mga batang babae na naririto ngayon, nais kong paalalahanan kayo sa kahalagahan ng pag-aaral at edukasyon. Dapat kayong maging determinado na magpakahusay sa inyong pag-aaral. Sa layuning ito ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa inyo, kundi para rin sa iba at sa jamaat. Higit pa rito, mula sa murang edad ay dapat maging matatag kayo sa inyong pananampalataya at huwag matakot sa mga tutol sa inyong reliyosong paniniwala. Sa huli, dalangin ko nawa bawat hakbang ng mga Waqfatino ay patungo kay Allah na makapangyarihan sa lahat. Naway kayong lahat ay kabilang sa mga laging umaalala sa Kanya at naghangad ng Kanyang kalapitan. Naway pagkalooban kayo ni Allah ng kakayahang manatiling tapat at masunurin sa Kanya, at tuparin ang inyong panata na maglingkod sa inyong pananampalataya ng may kahusayan sa buong buhay ninyo. Amin. Now, join me in silent prayer. Amin. Assalamu alaikum warahmatullah.